Kasi magsasummary po tayo na hindi ko magawa sa meeting. Wow. Jason, ang location. Ano po yung tanong, sir? Paglalay, layunin. Ano po yung tanong? Ano po yung tanong? So, message ko ng ilaw ang target po ng ating discussion ay pages 16 to 17. Gag. This one, ray diagram. This one, summary table ng DOS. Mikay, Okay? So, refraction of light. last mo kaya? Yan. Hi baby Johans. Up to 4x lang. Kaya, up to? First of all, ano yung concept natin or pinaka-term na pwede magamit referring to refraction of light as characteristics of light. Light can be bending. Okay, this is one term, bending ano pa? Pass. Okay, passing through or pass through different medium. Return. Okay, ano pa? Return. Pag nag-pass siya, nag-bend siya, pwede siya Down. change. Light can change direction. Okay. Pag tumama So doon. these terms are so important. Okay? When light passes through from air, this is the boundary. Tapos, lulusot kunwari ang ilaw sa tubig. Imagine, nag-drawing lang po ako ng normal line. This is the so-called normal line in geometrical boundaries. Determining that this is an imaginary line. Walang ganyan. Kunwari lang para this I love you, Luigi. parang nagbilang ilaw. May incident ray tayo, tumama sa tubig. Nung pumasok sa tubig ang ilaw, it will change direction. Instead of going straight like this, kasi ang ibig sabihin ng straight line, hindi nagbabago ang bilis ng ating pinagkakaroon. Direction. Pero nung tumusok sa may tubig from air to water, what happens? Magbibend siya forward or going towards the normal line. Yan po. Pupunta po siya dito. Lalapit. Parang pag bumato ka ng sobrang lakas, pero mahangin. Yung bato mo, mag-slow down. That is the meaning of slowing down, changing direction. When light passes through different medium, mas matigas. Dito sa hangin, medyo hindi pa masyadong matraffic, Tapos nung gumawa siya sa EDSA, biglang kuminto kasi yung daming sasakyan. Okay? Hindi Inside makadaan. Ganun yung parang postura ng light dito. Okay? Now, if you're going to cite examples of that, glass of water, filled with, or glass with half water of that, or half filled, tapos may ball pen, something like that, or straw, tapos biglang na-bend na ganyan. Parang ang nakikita mo parang bendahi, parang nabaluktot or nabalik. Magic! Buwan na ulit. Tapos yung bata bigla-bigla sa'yo. Nakutungo yung bata. Diba? So these are the examples. In real life situations naman, if you actually have the water, this is the normal line. Okay? Ito yung huhuli ng isda gamit ang baril. Tapos may ilaw, biglang nag-bend kasi tubig yan. Ini-imagine niya na ganito yung ilaw sana, dire-diretsyon. At tapos ito yung isda. Ito yung tutong isda, nandito. Pero ang nakikita yung isda, nandito. Ay parang imaginary din na isda, nandito. Nasa ibabaw. Okay? Ganyan yung nangyayari effect ng refractions of light. Seems like everything underwater are just at the top. Pero malalim pala. Okay? Kaya pag kayo, huwag kayo magpapatisig, lalo pag ang very deceiving part ng swimming pool is yung straight line, yung square. Parang mababaw yun. Pero always look at the signage. 6 feet. Kaya pag 5 feet kayo, huwag kayo tama. Lalo pag ito kaya yun. Kasi very deceiving yung mga lines. Lalo yung mababaw. Ganun din, pag inabis mo yung barya na 10 o yung 20, parang nasa ibabaw siya. Tapos, unahan sa pagkuha, ganda, dinaig mo, kumante ko lang yung malaya. Bala mo, may agad na labas ang katukor. Di ba? Nakakamatay po yung concept na ito. Okay, kung hindi mo alam, i-apply. Tito Bonjing. So, pag kayo ay isang pescador, dalag lang mumuli gamit yung isda yung baril. Pag tututok sa nakikita mo, ibaba mo ng konti yung trajectory ng baril para makuha mo yung tamang angulo ng isda. I love you, John. Now, pag-usapan po natin that light
once it passes to different medium or objects, it changes directions depending on the object. Okay? Hey, Steven. So, ibig sabihin, pag mabigat yung object or something like compressed solid object like glass, water, diamonds, light slows down. Okay? At ang pinaka magandang klase ng object na pinag-aaralan ko when it comes to refraction of light is the so-called lens. Okay? Lens are of two different kinds. We have the so-called convex lens at meron tayong tinatawag na concave lens. Yan. Sila may kaya mag-bend ng ilaw in every direction. Now, let me just draw the different or these two type. Ang convex lens ay ganito. Manipis sa dulo at makapal sa gitna. Okay? Yung drinaway ko sa ibang section, hindi ko alam kung ano yung mga piniisip nila. Okay? Kaya para sa akin, drawing na. And then your concave lens is thicker at the edge, tapos thinner at the middle. So, ganyan po ang ating concave lens. Okay? If you allow the light to pass through these two different lens, ganito mangyayari. If we have light rays passing through the different lens, ganito mangyayari. Pag sa convex, pagkatama ng ilaw dyan, magbe-bend. Pag sa normal light, pagkatama dito sa normal, magbe-bend sila. Oo nga. Okay? At one point, they unite. So, itong convex lens ay tinatawag po ito sa physics na converging lens because at one point, all light rays merge. Okay, or unite. So, yun yung Para tawag makita sa yung ating drawing. convex lens. On the other hand, if you have your so-called concave lens, pagdating dito sa ating tinatawag na normal line, stop from there, bend the light away. Bakit? Okay? Bakit ganun nangyayari? Lumalayo yung mga ilaw. So in physics, we call this type of lens as Diverging lens. diverging Diverge. lens. Okay, now this is the part. You add this in your idea. Do not just look at the whole distance. Kunin yung kalahati. Sa convex, yung kalahati. Diba, pag ganyan na itsura, pag hinulugan mo ng tubig yan at pinaganay mo, it will drop into 1 point pag pumunta sa dito. Bawal. Okay? Kunin mo yung kalahati. This is the normal line. Kunin mo yan, inverted bawal. So, maghala yung tubig. That makes sense? Okay? So, this one is diverging because the other side is convex. This one is the converging lens because the other side is concave. Does it make sense? So, Yes. applying this concept of rays, kung paano sila dumadaan sa ating mga convex and concave, we can now further illustrate kung paano nabubuo yung mga images sa mga convex and concave using the so-called lens-ray diagram. Okay? So, first of all, mag-drawing pa tayo ng Cartesian plane po natin. This is the normal line, meaning to say, this is an imaginary. This is the principal axis dividing the upper and the lower. Dito nakatayong object, dito nabubuo yung mga images. So, let's try to do that mga illustration. At pag-drawing kayo ng tinatawag natin na pag-convex, mag-drawing kayo ng convex. Okay? It doesn't matter kung maganda, pangit, maliit, malaki yung convex mo. Basta lang pag nag-drawing ka dyan, ang importante dyan palagi, okay class, itong normal line. Kailangan medyo matangkad yung normal line. Okay? Yun yung pinakamahalagang part. This one will just illustrate what type of lens have been used in the drawing. Yan lang. So this is the vertex. Yan. Yung B. Ito yung ating tinatawag na F1. Primary focus or primary focal point. This is your 2F. At sa kabila ganun din, kasi lumulusot ang ilaw. So, ibig sabihin dapat may dalawa kayo ganyan diagram. Kabila at 2F. Okay. Ngayon, this is the meaning of the primary focus at
secondary or 2F. If you played before the magnifying glass, yung magnifying glass, siguro nasubukan niya pumatay ng langgam, galit ito. Sumunod ng bahay, galit. Galit. Okay, so lahat ng ilaw galing sa araw, sasaluhin mo. At one point, your target is to concentrate it into one very concentrated small dot na pwede pumatay ng langgam pag tumama yung init na yun. That is the so-called primary focus. The very concentrated, united rays of light. F1. At pag hindi mo matarget yan, lagi ka nakakabo na medyo malaki, natuldok pa, medyo maliwanag, malaki nga lang, that will be your 2F. Okay? The secondary focus. Did I make myself clear with that? Okay? So, does it make sense? Bakit dalawa? Kasi lumulusot yung ilaw. Kaya ganyan yung diagram. Okay. So, at least malinaw na po. Bakit ganyan yung itsura? Bakit hindi siya gaya ng salamin? Okay? Gawin din natin. We have principal axis, normal line, doesn't matter kung malaki-maliit ang na-drawing nyo, basta may normal line kayo, hindi na malaga. May vertex, may F1, mayroon kayong 2F, F1 sa kabila, 2F din sa kabila. Okay. So, let's try to use with this diagram. Yung tinatawag po natin na tatlong uri ng rays. Okay? Gagamit po tayo dito ng paborito po nating mga P-ray or ray, F-ray, at yung V-ray. Yan. These are your important rays in this typical type of lens diagram. First, gagamit po tayo ng V-ray. Okay, gamit tayo ng dalawang uri ng kulay. Orange para sa trajectory, white para sa mga objects. So, halimbawa, dito ko ilalagay yung aking object subjected away from the 2F. Okay? At gagamit po ako ng unang ray, P-ray. So, dito mula sa puno ng ating object, tumalbog ang ilaw, tatalbog sa puno ng object, papuntang para doon sa ating normal line. Pag natouch mo yung normal line, stop. Okay? Kasi ito yung normal line, stop. Ibibend mo ang ilaw papunta sa primary focus. So, nakuha po natin. Yan po yung unang ray natin, P-ray. The second ray na gagamitin po natin, pwede akong gumamit agad na pinakamadali, V-ray. Okay? Yung V-ray ko, from the head of the object, lang siya dun sa vertex. Okay? So, ganyan magiging system. Okay po. Yan na po, kung saan yung intersecting line, yan na po yung tinatawag natin na location of our image. So, this point where all the rays converge, that will be the location of your image. The location of my image is in between the F1 and F2F inverted. Okay? Gagamit po tayo dito ng gloss to describe the details of your image. Location, if you position your object away from the 2F, location of your image is between F1 and F2F. Sa books ninyo, sa Xerox, kayo yun, F is primary, F prime. Yan yung nakasulat sa libro niyo. Pero huwag kayo mali dito. F prime is just F1. Okay? Orientation, upright or inverted? Okay, inverted po siya. Bumuyan naman. Okay? Size. Compare to your object. Reduce. Okay, reduce, enlarge, same. Type, vertical or real? Real. Okay, huwag kayong mag-alala. Ilinawin natin kung ano yung real na yan. Ano mamaya? Real kasi napupunta sa kapila. Okay? Mamaya, next. Dito naman po sa ating concave. Okay? Ito, linawin ko lang po para hindi na kayo masyadong concave lens. Always Kantra ka rin. produce Sinira, sa gilid. Sa baba. always produce Ay, wala.
Orientation, upright. Lagi siya nagbibigay ng upright na image. Lagi siya nagbibigay ng reduced image. Walang TV. At lagi siya nagbibigay ng Sa uli yun. image. Location, J sir, location. Of image ay lagi nasa between your F1 and vertex ng salamin. On same side Location. where the object Ang pogi talaga ni Steven. basta nakalugay yung object, kung dito siya nakalugay, dito din yung Crush ko si image Jones. at lagi nasa pagitan ng F at ng vertex. Crush ko si Luigi. Naglalaro. Okay, so patunayan po natin. Halimbawa, in the position of your object, saan mo ilagay ang iyong object sa harap ng left concave lens? J sir, kalbo. Bubo lang siya lagi na ganyan. I-assume mo kasi doon. Natin, lagay ko siya dito. Kaya mo yung ulo ni Sheila. Itaas Sa mo. pagitan po ng Itaas mo ating para 2F at adjust ka na lang. Okay? So, first ray, gagamit po tayo ng Sabi, P-ray ako na nga. from the Wait lang, take to. Yes, sir. head of your object, na-travel siya. Saan dito yung- Pagkakupog sa may normal line, tigil. Okay? Since nakala yung ilaw dito magbe-bend, ang tanong lang, paano yung bending? Ano yung trajectory? So, mag-imagine ka na yung bending niya, dumaan dito. Okay? Oh. Dumaan siya dito, yung tunay na bending niya, lumayo doon. Yan. Ako natin, pasensya nyo na kung medyo bumanting pero Okay, imagine sir. nyo lang na yung angle niya talang dito. Once you are doing this, consider making it in a broken line because there's no such thing as image form in front your lens kasi lumulusot ngayon yung ilaw Oo sa nga, kabila. oo nga. Kaya walang dapat na nabubog image dito. Okay? But since we cannot do that on the other side because this is a diverging lens, we can actually form the image in front. Since doon yung parang seemingly trajectory ng mga merging of lights. Okay? So gagamit agad ako ng V-ray. So ito yung V-ray. Direksyon siya agad doon. So, yung dumaan na ilaw, yung kanilang intersecting imaginary line at yung solid line na yan, that will be the location of my image. This will be the head. This will be the body. Broken line then. Okay? So, as you can see, it is reduced, upright, virtual. And located between your F and the vertex of the lens. So, nakuha po natin. Okay, yes. Okay? Ayun. Ito ang hindi nyo napansin, No. hindi ko na-drawing. Balikan na po natin paano ginagamit ang F-ray. From here, sa ulo ng object, dadal po natin agad sa ating primary focus sa harap. Yes. Sa gilid yun. Igil, pagkatama ng ating incident ray sa normal, tatravel po siya dire-diretso para rin. Yan. Confirming the location of the intersecting lines. Ganun na naman. Mami. That is your F. Malinaw? Yes. Pasensya na kayo, medyo pasmado na yung kamay lang. Okay, now, I want you to have this idea, yung summarizing yung concept ng refraction. Yeah. Reflection sa refraction, para hindi kayo nalilito which one is virtual, which one is real. Okay? Boy. Kasi napakahirap Boy. mo Boy. i-summary po ito. Body, Kung body. ang mga kasama po natin, sila Look at rin this, ang look at nandito sa atin. Pwede maging puting-puti, boy. Akas ng cellphone mo, boss. Abala nga. Baba lang natin. Ay, tataas pa. So, 3.0. nakikita mo pag dito nilalagay. Uy, gagi. Okay lang? Boy, ayos. Itong frame na ito, nakikita niyo yung frame na ito? Ano na? Teka. Masyado ka. Yung frame na ito? Hindi na. Nakikita niyo na? Okay, so, What the fuck? sulat ko na lang. Sir, lagi pa may kalan sa iyo. Okay? Versus refraction. Ito ay parehas na reflection of light. Characteristics ng ilaw. Ang ginagamit pag sa reflection, gumagamit po tayo ng mirror. Sa refraction, gumagamit tayo ng lens. Tama. Concept, bounce,
Passes. Nagbabounce ang ilaw. Chassis. Dito, Passes. bending of light. Bending of light. Ay, double. Bubo pa. Bubo yun. Ito yung mga concept na dapat nyo alaman. And of course, lumulusot yung ilaw. Station. Sana all ka daw. Na ang gusto ko nating linawin sa concept ay kung ano yung pagkakaiba ng tinatawag po natin na real Virtual. image. At yung tinatawag natin na virtual image. Okay? Hindi ito masyadong formal kasi tatagalugin natin yung sagot. When we say reflection of light, since we use mirror, light should bounce. So, ganito yung mangyayari. Ito yung image, object. This is your focus. This is your center curvature. This is the vertex. Pag tumama yung ilaw, dadaan dito, P-ray, F-ray, tumama doon, mabubo dito. Okay? So, nandito yung ating image. Kung titignan yung mabuti, totoong liwanag po itong pinatalbog dito. The true reflected rays. So, ibig sabihin, the concept of real image is you follow the location of the real rays. Yung totoong liwanag. Kung saan napunta. Since on this reflection, light bounces, the real light are bouncing in front of the mirror. So, yun yung tinatawag natin na real projection of image. So, saan siya? Nasa harap. Para matawag yung real image, dapat nabubuo yung iyong harap talaga. Hindi ko na i-formalize, di ba? Harap, okay? Saan ang image na real sa salamin? Harap. Bakit ko ba gagawin maganda yung ating summary, di ba? Dito, sa refraction of light, comparing the real image, paano nabubuo? Conceptually, pag refraction, you allow the light to pass. Dadaan siya. And since lens is a transparent material with different density, so pinapadaan yung ilaw, binibend nga lang yan. Okay? So, bending of light ang concept po natin. So, dapat, since dumaan ang ilaw, if this is your lens, convex lens, pinadaan mo ang ilaw, nag-bend sa kabila, okay? Ang trajectory, dapat, totoong sinag ng araw o liwanag nandito, nandun yung object. So, ibig sabihin, these are the true rays of the source, or rays of light, dapat nasa kabila yung nabuong image. Okay? Kasi lumusip yung ilaw, nandoon yung totoong liwanag. So, nasa likod. Bala ko banag sir. Napakadaling Banag dapat. Banag. Ngayon, dahil nagbabounce ang ilaw, imposibleng may mabubo sa likod ng salamin. Pero kung sakaling mayroon, kasi meron pa tayong convex mirror, that is not real image because there is no such thing as light going through the mirror. Yun ay tatawagin mong virtual. So, dapat nasa likod. Okay? Kuha nyo naman yung idea, tama? Yan na yan. And of course, since on this refraction concept, light are being allowed to pass and to bend on the other side to locate the image, there's no such thing as going back. Okay? Kaya dapat, pag virtual, nasa harap. Baliktad lang. Get nyo yung idea? Ganyan ang process. Okay? Napagala yung isa, ibig sabihin. So, malinaw. Actually, napakadali lang naman ng reflection when it comes to geometrical objects. Ganun na lang. Kailangan nyo na ma-summary in a simple way ang ating concepts. Yan. So, ito yung idadagdag ko sa inyo para at least masagot nyo na ng tama ang inyong mga page 16 at 17. Okay, paano? Bonus round. Ito gawin ko lang yung ating tinatawag na analogy. Okay? Actually, nakuha na ng iba ito. Dumating sila. Dumating sila ng ano na nila. Weh. Jason, saan yung location? Agad na patagay. Okay, so ito yung ating nakikita ba dyan? Nakikita? Okay. So ito yung ating principal axis. Ibaba ko na nga ng konti, kawawa naman sila. Ano ulit? Ibaba ko na ng konti This is the diagram. Nakikita? Yes. So ito yung ating
ating convex, hindi po tayo gumagamit ng analogy sa concave lens. Tandaan niyo po, hindi tayo gumagamit ng analogy sa concave lens because concave lens always result into upright, reduced, vertical image. At lagi nasa harap yan ng lens. This is true to all position of your object. Wala nang mag-iiba. Dito lang tayo mag-analogy sa convex kasi if you position the object in front of convex lens, it will result into different form of images, size, and orientation. So, kailangan malaman niyo po kung saan pinaposition para magkabuo ng ganong uri ng image. Okay? So, we have here the F1, 2F, ganun din dito, vertex po ito, F1 and 2F. Okay po. Blurred boy. Gamit po ako ng orange, gamit po ako ng green. Orange is for my object, green is for my image. If I position the object 1, on this side, 1, number 1 object, away from your F, 2F, ang anticipation po niyan, ang image niyo mabubuo sa pagitan po ng F1 at 2F. Ganyan po ang location. Ang gagawin niya lang po sa page 16, provide, okay, the proof Location, Jason. based on the diagram. Kung paano Ano siya ulit po yung nangyari. tanong? Okay po. Kita mo yung mama yun. So this is the image 1. Ano po ulit yung tanong sir? If you position your object on top of your 2F, na? Ayos lang. ang inyong image ay mabubuo kasing nakikito sa ilalim po ng ating 2F. So, hanggang dito, Kalaman mo yan, Alam mo na. number 2. Okay po, malinaw po tayo. Number 2. Now, if you position your object between your 2F and F1, this is your object number 3. The location or the anticipated location of your image is beyond your 2F. Nandito, malayo, malaki. Uy, nerd. This is your Enlarge. image number 3. Okay, like that. Ay, yung number 2. Ano lang yun? Now, if you position again your object on top of your focus, Very primary kapag- focus na po yung pinag-usapan po natin, this is your object. Is Very the large. image. Very large. Okay, this is yung pinaka-pundasyon ng pinag-sasabayan natin. Lights. No image. So, ilalagay ko na po dito, NI. Incomplete. Wow. Ay, mali. Inoy. INC. Okay. NA not No available. image for dito sa ibabaw po ng primary focus. Okay? Yan. And then, if you position your object, this is the position number 5. Yan. Sa pagitan po ng primary focus at yung vertex, ang iyong anticipated image ay mabubuo dito sa likod or pagitan po ng 2F and F1. Malaki. Virtually. Malaki and virtually 4. This will be your 5. image Right. 5 for your object position number 5. Okay. May widget Malaki. yun. Uy. Ang boto. Kaya, I will just, I will be happy and glad pag nakikita ko yung iba na nag-scale ng ibang drawings. Ginaya niya lang Ikakap nila yung nandyan sa notebook at sa copy, lagyan nila sa kapirasong papel at paglalayo-layuin nila, especially for the situation of your convex. Kasi yung convex, magkakang tayo ng medyo mahabang lines para may paliwanag at may pakita, may project kung ano yung mga nabuo. Okay? Any question with this? Wala po. Uyan na. Malinaw na? Yes. Okay. Ganyan lang namin dinidiscuss ko sa buong Next time, nandun lang. Bali, sir. kaya nga master ka, pagdating ko dito ba yung mga dapat kung hindi tayo discuss Sasawalay, sir. mas makalit. So yan lang po. Saan yung location? Napakadali, tama? Tawa ka na, Rolly. Madali, ano ba nang sakit ka nito? Kapabay ta. Ano po ulit yung tanong sir? Ano po ulit yung tanong, sir? Ikaw ba? Makapahawa. Kaya, so, reflection, para matagong real, harap. Para matagong virtual sa likod.
Amigos. Yes. Alam mo na, alam mo na. Alam mo na yung At meron location. pa po tayong natitirang kulang-kulang 15 minutes. Kulang-kulang. Magtanong pa kayo para alis alam ko Uy, ninyo. magtanong kayo guys. Tatanong. Yung location, yung... Saan daw po yung location? Gago. Saan daw po yung location? Location ng alin? Location ni Jason. Location daw din. Ay, location malayo pa. Ah, Magkalang ito nga isa sa Sabado pa. Sa Mando yun sa... Sana huwag hawiin ng tubig pagkawalan. Oo nga. So, ako sa Irang, tama? Yes. Yes, sir. Mr. Lima Labrador. Ang sayang nga lang, hindi kami Labrador ba hindi? nakapunta agad. Labrador, mga Hindi tutsak. kayo sumama sa'yo. Ano kasi, mas pipiling ko pang nasa bahay, patulungan niya asawa ko sa tulungan yung mga... Kasi hindi sila preparado. Ano yung tutulong ko to, pwede sila preparado. Saan ako? Biglaan ba yan, sir? Di pa na. Yes. Sa? Ay, Girl Scout. Hindi ko na inaalam ang Girl Scout. Hindi naman kami nasasama ng Boy Scout. Diba? Wise answer. Kasi answer. Kayo dapat ang maalam kung kailang event namin. Kasi before, Hindi ko pa ba to? Hindi na, di ba? pwede kayo sumama. Makipagkukunin. Ako dito. Good thing there is, kung may bayad na Mila kayo, boss. pwede na po niyang kunin bukas. may plus po ba? Mila kayo. Mila kayo, guys. Plus? Ah, di wala. Ay, naman yan. Pero kayo din, ano na lang, Sumita na di man ta. ano na kayo dito, ano kayo. Patang ko etiquette. Thursday, kasi hanapin mo na lang dyan. Nasabay. Ayan. Oo, sasabayan mo yung sabay. Check nyo na lang sa side ng pangalan dito, side na ng pangalan. Siya. Ayan. Sir. Joe line. Joe line. Hindi ba siya schedule by next